Ang conspiracy, sa bahay ng hustisya, sino ang tunay na traidor? Sa gitna ng masalimuot na bangayan ng mga higanti sa politika, isang bagong sangkap ang idinagdag ni Attorney Levi Boligod na tila nagbubuhos ng gasolina sa apoy, ang alegasyon na sa mismong tahanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla ginaganap ang mga sikretong pagpupulong ng mga investigador ng International Criminal Court, ICC. Bilang alter ego ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., PBBM, ang pagkakasangkot ni Remulla sa ganitong senaryo ay hindi lamang isang isyu ng protokol, ito ay isang usapin ng pambansang soberanya at katapatan. Paulit-ulit na ipinangangalandakan ng Malacanang na hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC, sinabi ni PBBM na, threat to sovereignty, ang mga dayuhang investigador, ngunit kung totoo ang pahayag ni Boligod, lumalabas na mayroong double dealing na nagaganap sa harap ng publiko, itinatakwil ang ICC, ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng bahay ng Secretary of Justice, tila may nagaganap na red carpet treatment. Ang pagpayag na gamitin ang pribadong espasyo ng isang mataas na opisyal para sa mga dayuhang prosecutor ay nagbibigay ng impresyon na ang gobyerno ay aktibong nakikipagsabuatan upang ilaglag ang mga Duterte. Kung ang layunin ay katarungan para sa mga biktima ng war on drugs, bakit kailangang gawin ito sa tago? Ang ganitong paraan ay nagpapatibay sa hinala na ang ICC ay ginagamit na lamang na politikal na martilyo upang durugin ang mga kalaban sa 2028. Bilang pinuno ng Department of Justice, si Remulla ang dapat na pangunahing tagapagtanggol ng ating sariling legal na sistema. Kung pinapayagan niyang makialam ang mga dayuhan sa loob mismo ng kanyang pamamahay, hinahayaan niyang mabura ang linya sa pagitan ng ating batas at ng dikta ng ibang bansa. Ito ay isang sampal sa ating mga lokal na korte at mga investigador na pilit pinatutunayan na working ang ating justice system. Ang pasabog ni Boligod ay nangangailangan ng agarang paglilinaw. Hindi maaaring manahimik ang Malacanang at ang DOJ sa harap ng ganitong kabigat na akusasyon. Kung mapapatunayan, ito ang magiging pinakamalaking patunay na ang UNITIM ay hindi lamang nagkawatak-watak, kundi may mga miyembro nito na handang sunugin ang buong bahay para lamang masiguro ang kanilang kapangyarihan. Hindi kailangan ng Pilipinas ng mga pinunong nagsasalita ng soberanya sa umaga, ngunit nakikipagkamay sa mga dayuhang hurado sa gabi. Ang kailangan natin ay katapatan, sa batas, sa bayan, at sa bawat Pilipinong umaasa na ang hustisya ay hindi niluluto sa mga sekretong pagpupulong. Samantala mariing itinanggi ni dating Senador Sonny Trillanes ang paratang na tumanggap siya umano ng pera bilang pondo para itulak ang investigasyon ng International Criminal Court, ICC, kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Zoldyco for the ICC investigation or any other purpose, ani Trillanes. Lalong umiinit ang kontrobersya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court, ICC, sa Pilipinas matapos isiwalat ng grupo ng dating miyembro ng Philippine Marines ang umano'y paglipat ng milyon-milyong dolyar na pondo na iniuugnay sa ICC at kay dating Senador Sonny Trillanes. Sa isang press conference na ginanap sa Green Hills, sinabi ng counsel ng grupo ng mga ex-Marines na si Attorney Levi Boligod na may naganap umanong palitan ng 2 milyon dolyar, humigit kumulang 115 na milyong piso, na sinasabing inilaan para sa pakikipag-ugnayan at pag-asikaso sa mga ICC investigators. Bukod sa isyu ng pondo, iginiit din ng abogado ng mga ex-Marines na limitado umano ang naging saklaw ng ICC investigation. Ayon kay Boligod, wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sonny Trillanes. Dagdag pa niya, ibinigay kay Sonny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators. Ayon pa sa kampo ng mga testigo, ang pondo ay madalas umanong dinadala gamit ang mga maleta at paper bags. Madalas na pag-deliver nila ng mali-malita at minsan mga paper bag naman ng mga pera. Dagdag pa, lahat ng pagkain, sasakyan, hotel, at condominium units ay sinagot ng grupo ni Sonny Trillanes at Zoldyco. Ang mga alegasyon ay kasunod ng pag-amin ng ilang ex-Marines na naghatid umano sila ng mga malita sa mga tirahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Forbes Park at Paway, Ilocos Norte. Dahil dito, mas lumawak ang saklaw ng issue mula sa delivery ng pera hanggang sa umano'y impluwensya sa ICC investigation. Para sa kampo ng mga ex-Marines,
ang umano'y pagdaan ng pondo at limitadong pagpili ng mga testigo ay naglalagay sa alanganin sa kredibilidad ng ICC investigation. Sa oras ng pagsulat, wala pang opisyal na pahayag mula kina Trillanes, Zoldico, sa Pangulo o sa ICC hinggil sa mga alegasyon. Ayon sa kanya, ang alegasyong ito ay isang tangkang pahinain at dungisan ang nagpapatuloy na proseso ng ICC. Attorney Kaufman, ngayon, bago ako magsimula, nais kong magbigay ng isang pangkalahatang pahayag. Ito ay isang pahayag na obligadong gawin ng bawat abogado ng depensa na humaharap sa hukuman na ito. Kaya kung ang mainstream media sa Pilipinas at ang mga NGO na nag-uulat tungkol sa kasong ito ngayon ay magbabalita ng anuman tungkol sa mga isinumite ng depensa, umaasa ako na maipararating nila ng tapat ang sumusunod. Hindi minamaliit ng depensa ang alaala ng sinumang yumao, at hindi nito ginagawang magaan ang pagkawala ng buhay. Anumang batikos na aming gagawin ngayon ay hindi nakatuon sa mga mahal sa buhay ng mga nasawi, tulad ng isang umiiyak na kamag-anak na nakita ko sa galeriya noong Martes. Ang mga puna ng depensa ay nakatuon lamang sa dokumento ng prosekusyon na naglalaman ng mga sakdal, sapagkat iyon ang namamahala sa mga paglilitis na ito, at hindi ang mga naiulat sa media. Hindi tungkulin ng depensa na magbigay ng alternatibong salaysay. Hindi rin namin tungkulin na magbigay ng paliwanag sa mga datos at bilang na iniharap ng prosekusyon. Ang tungkulin ng depensa ay hikayatin ang inyong mga kagalang-galang na hukom na si Ginoong Rodrigo Duterte ay hindi dapat manatili sa detensyon ng maraming taon, lalo na kung hindi maipakita ng prosekusyon ang sapat na batayan upang paniwalaang ang taong ito ang gumawa ng mga krimeng ibinibintang sa kanya. Ngayon, Ginoong Julian Nichols, nais kong sabihin na ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kamakailan ay buong kumpiyansang sinabi ni Ginoong Nichols na maaari ninyong baliwalain ang mga talumpati ni Rodrigo Duterte. Huwag pansinin ang bawat talumpating ginawa ni Ginoong Duterte, aniya, itapon ang lahat ng iyon. Mayroon pa rin daw sapat na ebidensya ng makatuwirang batayan batay sa iba pang ebidensya. Yan ay makikita sa transcript T4, pahina 45, linya 5 hanggang 6. Kapaki-pakinabang na payo mula mismo sa pang-araw-araw na tagayusig ng kasong ito. Dahil ipapakita namin na ang ebidensya ay hindi sapat, kundi lubos na kulang. Ngunit gayon paman, dahil wala akong maaaring palampasin, ngayon ay tatalakayin ko ang mga talumpating iyon. Kung may isang bagay akong natutunan mula sa pag-uulat ng lokal na media tungkol sa kasong ito, iyon ay ang pagkahilig ng mga mamamahayag at kanilang mga editor na tutukan ang mga kontrobersyal o sensasyonal na bahagi ng talumpati ng isang tao, habang binabaliwala ang mga hindi gaanong kapana-panabik na bahagi. Ganyan ang nangyari kay Rodrigo Duterte, nagkaroon na ng pagkakataon ng prosekusyon na ipakita sa inyo ang piling bahagi ng mga talumpating ito, at tila naniniwala sila na habang mas marami silang ipinapakita, mas malaki ang tsansa na makumbinsi ang inyong mga kagalang-galang na hukom na kumpirmahin ang mga sakdal. Ngunit ang hindi sinabi ng prosekusyon sa publiko ay sa kanilang dokumento na naglalaman ng mga sakdal, na siyang namamahala sa mga paglilitis na ito at wala ng iba, 20 lamang sa mga talumpating ito ang kanilang iniharap bilang patunay ng kriminal na layunin. At gaya ng nabanggit ko sa aking pambungad na pahayag, 10 sa mga talumpating ito, kabilang ang 2 na tinukoy ng Deputy Prosecutor, ay naglalaman pa nga ng panawagan sa paggamit ng makatarungang pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos nito, nakakita kami ng karagdagang 35 talumpati, na makikita sa tab siyam, 11 hanggang 26, 29 hanggang 35, 37 hanggang 41, 43 hanggang 46, 137, at 152. Ngayon, malinaw naman na hindi ito isang paligsahan, ang nais lamang naming ipunto ay imposible na patunayan ang kriminal na layunin sa pamamagitan ng pag-asa sa mga talumpati ng dating tagayusig bilang ebidensya. Ngayon, nais kong balikan ang isang talumpati na ipinangako kong tatalakayin noong isang araw, kung saan sinabi ko na hindi ko mapatutunayan ang kriminal na layunin kung hindi ko ito gagawin. Maraming salamat po.